At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. Makinig po kayo mga kapatid, tingnan nyo yung talata habang nagsasalita ako. Huwag nyo akong tingnan. Maganda yung salita ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, noong araw ni Herodes, na hari sa Judea, merong isang saserdote, ang pangalan niya Zacarias. Siya nakabilang sa isang pulutong, sa pulutong ni Abias. Asawa niya, isang anak na babae ni Aaron, ang pangalan Elizabeth. Kapangalan ng nanay ni kapatid na Daniel, yung kapatid kong bunso. No? Kapangalan ng kapatid ko. Ang asawa niya, si Zacarias. Ang asawa naman ng kapatid ko, si Dan. No? Nagkumpara lang ako. Pero, si Zacarias pala, kasama sa pulutong ni Abias. Sabi ni Lucas, mahalaga yun. Kung di mahalaga, hindi lalagay ni Lucas yun eh. At kasama siya sa pulutong ni Abias. Saserdote pala, may pulutong. Si Zacarias kasama sa pulutong ni Abias. Di-discover natin. Mga kababayan, makinig kayo. Hindi ito tinuturo ng ibang reliyon. Ngayon nyo lang ito maririnig. Ano ba yung pulutong ni Abias? Babasa tayo. Babalik tayo sa kasaysayan ng mga saserdote sa Israel noong araw. Ito po ang ating mababasa sa unang Kronika 24:4. At may higit na mga pinuno na nasumpungan sa mga anak ni Eleazar kaysa mga anak ni Itamar. At ganito nila pinahagi. Sa mga anak ni Eleazar ay may 16 na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang. At sa mga anak ni Itamar, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, 8. Ayan, hindi kayo. Naghahanap sila ng mga saserdote. Oh? Mas maraming nakitang qualified sa mga anak ni Eleazar. 16 ang nakuha nila. Sa mga anak naman ni Itamar, nakakuha sila ng 8. So, 16 at 8, 24. Kailangan na talaga natin ng arithmetic eh. Tandaan nyo mga kapatid, sulat nyo, 24 ang nakuha nila ng mga saserdote. Yung 24. 16 plus 8, 24. Ano nga mangyayari? Tuloy tayo sa 5. Ganito nila pinahagi sa pamamagitan ng sapalaran ng isa't isa sa kanila, sapagkat may mga prinsipe sa santuario at mga prinsipe ng Diyos sa mga anak ni Eleazar at gayon din sa mga anak ni Itamar. At si Semaias na anak ni Nathanael na kalihim na sa mga Levita ay sinulat sila sa harapan ng hari at ng mga prinsipe, at si Sadok na saserdote at ni Ahimelech na anak ni Abiathar at ng mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga saserdote at ng mga Levita. Isang sangbahayan ng mga magulang ay kinuha para sa kay Eleazar at isa ay kinuha para sa kay Itamar. Ang unang ang kapalaran ay lumabas kay Joyarib, ang ikalawa ay kay Hedaya, ang ikatlo ay kay Harim, ang ikaapat ay kay Seorim, at ang ikalima ay kay Malkias, ang ikaanim ay kay Miamim, ang ikapito ay kay Kos, ang ikawalo ay kay Abias. Ano, ang grupo ni Abias ay ikawalo. Tandaan nyo, yung 24 na napili, pinaghati-hati yon. 24 sila, hati-hati sila para maglingkod sa templo ng 12 buwan, 1 taon. Kaya yung 24 divided by 2, bawat buwan, 2 maglilingkod. Kalahating buwan, isa, kalahating buwan yung isa. Para mabuo, yung 24 ay maglilingkod sa 1 taon, 12 buwan, hahatiin yung 24 sa dala-dalawa. Ilang grupo? Magiging 12 grupo. Diba? Ang ibig sabihin, maglilingkod 2 saserdote doon sa templo, maglilingkod ng 2 sa 1 buwan. Ang ibig sabihin, bawat isang saserdote, 15 araw maglilingkod sa templo. Kaya 15 araw magiging 1 buwan, 30 araw. At 2, bawat 30 araw, 24 sila sa 1 taon dahil 12 buwan ang 1 taon. Ang punto, mga kapatid, grupo-grupo sila. Unang grupo sa unang buwan, kalawang grupo sa kalawang buwan, etc. No? Si Abias, ikawalo. Tuloy natin, kapatid na Daniel. Ang ikasyam ay kay Heswa, ang ikasampu ay kay Sekania, ang ika-11 ay kay Eliasib, ang ika-12 ay kay Hakim, ang ika-13 ay kay Upa, ang ika-14 ay kay Isebeab, ang ika-15 ay kay Bilga, ang ika-16 ay kay Imer,
Ang ika-17 ay kay Ezir. Ang ika-18 ay kay Apses. Ang ika-19 ay kay Pethaya. Ang ika-20 ay kay Hezekiel. Ang ika-21 ay kay Hasin. Ang ika-22 ay kay Hamul. Ang ika-23 ay kay Delaya. Ang ika-24 ay kay Maazia. Ito ang ayos nila sa kanilang paglilingkod upang pumasok sa bahay ng Panginoon ayon sa alituntunin na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng kamay ni Aaron na kanilang magulang, gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Amen. Ayan. 24 sila, may kanya-kanya silang turno. No? Bawat isa, dalawa. Bawat isang buwan, dalawa. 12 buwan. 24 sa 12 buwan times 224. Kaya grupo-grupo sila. Ang grupo na una, si ganon, si ganon, si ganon, si ganon. Ang ika-8 grupo ay si Abias. Yun yung nabasa natin kay Lucas. Ulitin natin, kapatid na Daniel, yung binasa natin. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng angalay Zacarias sa pulutong ni Abias. Sa pulutong ni Abias. Mga kapatid, si Zacarias, na asawa ni Elizabeth, ang kanyang turno sa templo, sa bahay ng Panginoon, ika-8 siya. Kung bawat isang buwan, dalawa, nasa ika-4 siya na, dalawa kasi bawat isang buwan ika-8 siya na grupo. Kaya nasa ika-4 na buwan siya maglilingkod. Ayun, mga kapatid, ang mga buwan ng Hebrew calendar, ito. Ang unang-unang buwan, lagyan natin sa ay ang unang-unang buwan yung buwan ng Nisan. Nisan o Abib, pareho yun. Yun ay katapat ng Marso at Abril ng ating kalendaryo. Yung unang buwan na kalendaryo Hebreo ay katapat ng kalendaryo natin ngayon na sinusunod na kalendaryo Romano, yan po ay kalahati ng Marso at kalahati ng Abril. Ang buwan ng Nisan. Ibig sabihin, ang 16 ng Marso hanggang katapusan ng Marso ay 15 dias at mula 1 ng Abril hanggang 15 ng Abril, 15 dias, yun yung unang buwan. Doon maglilingkod ngayon ang dalawang kapalaran na kay Kuya Rib at ang ikalaway si Hedaya. Yan maglilingkod sa panahon na yan, Marso at Abril sa ating kalendar. So, ibig sabihin kasi ng buwan ng Abib, unang buwan, yan ang buwan ng Abib. So, January, February, March, April. So, kada ika-4 na buwan. So, ibig sabihin, ang unang buwan ay March, April. So, unang buwan. Tapos, ikalawang buwan, April na sila magsisimula March, April, ganun. O, kung March, March 15 hanggang katapusan, April na. O, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 days. So, April na sila magsisimula. So, April, ika-4 na buwan si Zacarias. Ibig sabihin, April. Mula sa April, magbilang ka ng ika-4. April, May, June, July. April. March, April. March, April. April, May, June, July. O, July nga ang ika-4. Ibig sabihin ng unang buwan ay buwan ng Abib, March, April. So, magsisimula ka ng April. So, 1 na yung April. 1, April. May, 2. June, 3. July, 4. So, ang ika-4 na buwan ay July. So, July nga, nasa July si Zacarias, ika-4 na buwan. So, July 1 to 15 siya magtatrabaho sa templo. So, ibig sabihin, papasok siya ng July 1, uuwi siya ng July 16. Kasi 15 days siya sa templo. Hindi siya aalis, nasa loob lang siya ng templo. So, hindi siya uuwi ng ng araw na yan. July 1 to July 15. So, ang out niya, makakauwi na siya ng July 16. July 16. Dario, si Hoyarib at ang ikalawa na si Hedaya. Matatapat si Zacarias sa grupo ni Abias na ika-8. Ika-8 divided by 2, ika-4 na buwan sila. Ito ngayon yon. Ang ika-4 na buwan ay ang buwan ng Tammuz. Sa kalendaryo Hebraiko,
Tamus. Dalawa silang maglilingkod. Ang ikapito at ikawalo sa grupo ni Abias. Ang ikawalo. Ang ikapito ay ang grupo ni Kos. So mga tuwid, ang grupo ni Kos, maglilingkod siya sa buwan ng Tamus. Mag-uumpisa siya ng June 16 hanggang katapusan ng June. Si Abias naman, maglilingkod sa unang araw ng July, matatapos siya July 15. Ang ikawalong grupo ay ang grupo ni Abias, maglilingkod mula sa July 1 to July 15. Yan, alam nyo na yan mga kapatid, oh. Balik tayo sa istorya ngayon. Meron na tayong Sino kasama mo? ng paglilingkod ni Zacarias na asawa Oy, ni sarado Elizabeth. Paglilingkod siya ng July 1 to July 15 sa templo. Ito ngayon ang kasaysayan. Sa versikulo 6, kapatid na Daniel. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Ha? Na nagsisilakad na walang pintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Ano pala, si Zacarias at Elizabeth, mabubuting tao pala ito. Matuwid sila pareho. Lumalakad silang walang kapintasan sa mga utos at sa mga palatuntunan ng Panginoon. Tuloy. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong. Ang ginaganap ni Zacarias, yung kanyang pagkasaserdote, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, sa pulutong ni Abias, doon nakabilang si Zacarias. Ibig sabihin, gumaganap siya ngayon sa oras na ito, sa panahong ito ng kanyang pagkasaserdote, mula July 1 to July 15 yon. Matatapos siya 15 araw. Ano nangyari sa pagitan ng July 1 at July 15? Ano nangyari? Pakinggan nyo. Alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan." Ito na milagro mga kapatid. Ang baog na si Elizabeth na hindi nanganganak nung ginaganap na ni Zacarias na kanyang asawa ang tungkulin ng kanyang pagkasaserdote. Sa pagitan ng July 1 to July 15, nagpakita sa kanya isang anghel. Ito si Anghel Gabriel. No? Sabi sa kanya ng anghel, "Zacarias, huwag ka matakot. Sapagkat dininig na ang panalangin mo, magkakaroon ka ng anak kay Elizabeth na iyong asawa. Ang lalaki ang ipapanganak niya, tatawagin siyang Juan." Ito po si Juan Bautista. Ano ang possibility? Kailan magkakaanak si Elizabeth? Nandun si Zacarias ng 15 araw sa templo. Ang possibility lang, pag natapos niya yung 15 araw, uuwi siya sa bahay. Doon sila magsisiping ni Elizabeth. Nakasunod ka sa akin, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pagkatapos po nung kanyang turno sa pagkasaserdote na papatak ng July 1 hanggang July 15, uuwi na po siya noon. So July 16
pagkatapos ng kanyang turno sa pagkasaserdote, doon po siya uuwi sa kanila at doon maaaring mangyari ngayon na sila po ay magsisiping ni Elizabeth. Kaya ang So, ibig sabihin, mayroong intercourse na mangyayari sa kanila ng July 16. So, kasi matatapos ang kanyang duty sa templo ng July 15. So, uuwi si Zacarias ng July 16. Matik, may mangyayari sa kanilang intercourse or pagsisiping. Kaya, July 16, diyan na magsisimulang magkaroon ng yung magmi-meet yung sperm sa egg. 'Di ba? So, pag nag-meet yung sperm sa egg, diyan na magkakaroon ng ovulation, yung pagsanib ng sperm at egg sa araw ng July 16. July 16, magsisimula ng mabuntis si Elizabeth. Possibility, kung uuwi siya ng 15, magsisiping sila ni Elizabeth ng July 16. Bakit? Sinigurado nang magkakaanak ka, sabi nung anghel nando ka sa templo, di ka naman makakaalis hanggang hindi matapos yung turno mo. Matatapos ka ng July 15. Sigurado kung ako si Zacarias. At kaya hindi mapupuspon yun, makakaramdam si Zacarias ng lakas. At makakaramdam din si Elizabeth ng lakas. Kaya mag-uumpisang ipaglihi si Juan Bautista ng 16. So, tanungin natin. Nakasunod kayo, mga kapatid. July 16, magsisimulang magbuntis si Elizabeth. Pero tanungin natin kung anong edad na. Tignan natin kung anong edad na. Kasi, sinasabi, baog. Di ibig sabihin, kung ito ba ay lagpas na sa edad ng 30 o 40, 50, o tanungin natin kung anong edad na si Elizabeth nang ipaglihi niya si Juan Bautista. So, ang tanong natin kay ChatGPT ay anong edad what age was Elizabeth when she conceived John the Baptist and also his father Zacarias? The Bible does not, ito na yung sagot ni ChatGPT. The Bible does not give the exact age of Elizabeth and Zacarias when they conceived John the Baptist, but it gives some clues. Luke 1:7, and they had no child because Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. Well stricken in years usually means they were elderly, past typical childbearing age. In biblical usage, this often suggests at least 60 years old and possibly older. Jewish tradition, extra biblical warning. Some Jewish traditions suggest Elizabeth may have been around 60 to 80 years old when she conceived. Some Christian commentators suggest Zechariah could have been in his 70s or even in his 80s, since priests could serve into old age and his priestly duty was still active. Estimated age at John conception around Elizabeth around 60 to 80 years old, and Zechariah possibly 60 to 80 plus years old. They were both quite old, which is why John's birth was considered miraculous, similar to Sarah and Abraham case with Isaac. So, ibig sabihin, miraculous. Himala yung silang ni Juan Bautista. Katulad kay Isaac, na isinilang siya ni Sarah sa edad na 90. At si Abraham naman sa edad na 100. So, mga tuyot-tuyot na talaga sila. 16, mag-uumpisang mabuntis si Elizabeth. May petsa tayo. Bakit?
Kasi si Juan Bautista, pinsan ni Kristo. Matanda siya ng 6 na buwan kay Kristo. Kaya, nung ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, dumalaw naman siya kay Maria. No? Punta natin. Sa 1:26 ng Lucas. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aas. Bali, ang dumalaw kay Maria yung anghel na Gabriel. Hindi si Elizabeth kasi kagampan na si Elizabeth yan eh. 6 na buwan na yung buntis niya eh. 6 na buwan na si Elizabeth na buntis. Nang dalawin naman ng anghel Gabriel si Maria na ina ni Jesus. Okay? Awa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angka ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya Teka, sa... Daniel. Tandaan nyo, unang sinugo si Anghel Gabriel, sinugo siya kay Zacarias doon sa templo. Nagsabi siya, manganganak na si asawa mong Elizabeth na baog. Pagkalipas ng pangyayaring yon, eksaktong 6 na buwan, sinugo uli ng Diyos ngayon si Anghel Gabriel, papunta naman sa Nazaret kay Maria. Ano nangyari? Uli natin. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angka ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki." At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos." At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. O, napakagandang lead dito. Nung puntahan pala ni Anghel Gabriel si Maria na sinabi, "Maglilihi ka." Sabi niya, "Narito, ang iyong kamag-anak na si Elizabeth ay ika-6 na buwan na niya ngayon." Doon sa araw na eksaktong pumunta si Gabriel kay Maria, eksaktong 6 na buwan na si Juan Bautista sa tiyan ni Elizabeth. Kaya mag-uumpisa ang paglilihi naman ni Maria ng ika-6 na buwan ng pagkapaglihi kay Juan Bautista. Eksaktong magiging 6 na buwan ang tanda ni Juan Bautista sa Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo, hahanapin na... Di ibig sabihin, buntis na si Elizabeth ng 6 na buwan nang maglihi naman ang inang Birheng Maria kay Jesus. So, first month ng paglilihi naman ni Maria yon. Nung ika-6 na buwan na ni Elizabeth, first month naman ng paglilihi naman ni Maria kay Jesus. Natin, kailan ipinanganak si Juan Bautista? Kasi, sigurado naman ako rin eh. Mga doktor sigurado rin eh.
Ang normal, ang tao, 9 na buwan. Yan. Parang ako, meron akong alagang baboy. Ako, alam ko kung kailan manganganak yung baboy ko eh. Normally, Ano yon? 3 buwan, 3 linggo, 3 araw, manganganak na yan. 3 buwan, 3 linggo, 3 araw. Kulang ng 4 na buwan nanganganak ang baboy. Ang elepante ba, alam mo kung kailan na manganganak? O, baka hindi nyo alam. In mammals, elephants have the longest gestation period of 22 months. Yan. Ang tao, 9 na buwan. Normally, 9 na buwan yan. Merong premature, hindi normal yon. Ay panganak ng 6 na buwan, 7 buwan, o kaya 8 buwan. No? Pero ang normal, 9 na buwan. Ngayon, si Juan Bautista, nag-umpisang ipaglihi, July 16. Ang ika-6 na buwan niya, kukwentahin mo, mag-uumpisa ka sa July 16. Nung ika-6 na buwan niya, nag-uumpisa namang maglihi kay Maria, binalita nung anghel. So, July 16, magbilang ka ng 6 na buwan, July 16, July 17, July 18, July 19, July 20, July, hindi. 6 na buwan pala. July, July, August 16, July, June, July, August, August 16, June, July, August, September 16, September 16, October 16, November 16, December 16, January 16. January 16, 6 na buwan siya. July, August, September, October, November, December, January. So, January 16, 6 na buwan na si Elizabeth. So, 6 na buwan na siya ng January 16. So, February 16, March 16, April 16 nanganak si April 16 ipinanganak si Juan Bautista. April 16. Kasi 9 months 9 months from magbilang ka ng 9 months mula ng July 16. Magbilang ka ng 9 months. So, mula July hanggang April, yan ay 9 months. So, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. So, April 16 siya nanganak kay Juan Bautista. April 16, ipinanganak si Juan Bautista. Pero si Jesus naman, kasi sabi, 6 na buwan na si Juan Bautista nang magbuntis naman si Maria. So, magbilang ka mula July ng 6 na buwan. Di August, September, October, November, December, January. So, January naman, ipinagbuntis o ipinaglihi si Jesus. January. So, first month ng pagbubuntis ni Maria ay January. January 16, ipinaglihi si Jesus. Ipinanganak naman si Juan Bautista ng April 16 kasi July 16 naglihi si Elizabeth. 9 months ang paglilihi ni Elizabeth, ang pagdadalang tao 9 months. So mula July 16 hanggang April 16 ipinanganak si Juan Bautista. Ito naman si Jesus January 16 kasi ika-6 na buwan naman ni Elizabeth nang ipagbuntis naman si Jesus. So, ibig sabihin, January 16, magbilang ka ng 9 months, January, di ba? February, March, April, May, June. July, August, September, October, January, February, March, April, May, June. July, August, September, October. So, October 16 naman si Jesus. Okay? April 16 si Juan Bautista ipinanganak. Ito namang si Jesus ay October 16 ipinanganak. October 16. Maglilihi ka. Kaya yung kanyang pinsan na si Juan Bautista, 6 na buwan ang tanda kay Panginoong Jesucristo. Malalaman natin kailan ipinanganak si Juan Bautista.
malalaman natin kung kailan pinanganak si Kristo. So, ibig sabihin, ipinagbuntis si Juan Bautista ng July 16, ipinanganak siya ng April 16. Ang edad niya ni Elizabeth ay nasa 60 to 70 years old. Si Zacharias naman ay nasa 60 to 80 years old. So, mga tuyot na sila, mga tuyot. Fly away na, kumbaga. Mga matatanda na. Mga wala na sa kabataan, wala nang mga kalibugan. So, ibig sabihin, mga lipas na ang libog. Kaya masasabing itong ipinanganak si Juan Bautista ay isang himala ng langit. Kasi isang 60 to 70 years old na babae at isang 60 to 80 years old na lalaki ang nag-conceive sa kanila na parang mga wala ng katas. Matatanda. Grabe ka naman. Kaya nga sinabi himala di ba? Kasi wala nang mga katas yan 70 years old na babae, tapos 80 years old na lalaki. Wala na mga katas yan. Mga tuyot na, kumbaga sa kahoy, di ba? Mga tuyot na. Kaya itong pagnganganak ni Elizabeth kaya Juan Bautista ay masasabing isang himala. Himala ng himala, okay? Kasi mga tuyot na yung magulang niya. Ito naman si Jesus, ipinanganak naman siya ipinagbuntis siya ng January 16. So, matik, ipinanganak siya ng October 16. So, yan ay nung panahon naman na yan, ay dalaga pa si Maria. As in, sinabi nga niya, nung sabihan siya ni Angel Gabriel, na magbubuntis siya. Sabi naman ni Maria, paano kaya yun? Wala nga akong boyfriend. Ibig nga sabihin, maaring may, may secret marriage. Kumbaga, may boyfriend naman si Maria, pero hindi pa siya nagagalaw. Virgin pa siya. Kaya sabi ni Maria, hindi pa nga ako nagpapagalaw hindi pa nga ako nahalikan since birth. Tapos mabubuntis na ako. O, di ba? Kaya sabi niya, lulukubang ka ng espiritu, ng banal na espiritu. Lulukubang ka at ikaw ay maglilimlim. O, ibig sabihin, himala din, di ba? Kasi banal na espiritu yung lumukob Hindi naman literal na lalaki kasi magpapakasal pa nga lang sila ng boyfriend niya. Kaso naunahan na. Kaya di ba sinabi nga ni Jose, balak niyang hiwalayan ng palihim si Maria. Kaya lang nanaginip si Jose na sinabi, wag mong hihiwalayan. Sabi niya, yan ay nalimlima ng banal na espiritu. So, sa ganung paraan, ipinanganak si Jesus. So, ibig sabihin, matanda ng 6 na buwan si Zacharias kay Jesus. So, kung July hanggang April 16, ipinanganak si Juan. So, mula April 16, magbilang ka ng 6 na buwan, April, May, June, July, August, September, October nga. October 16 naman ang Panginoong Hesukristo ipinanganak. Okay? So, walang December Huwag kayo maniwala dun sa mga kanta ng mga Christmas carol. O kasi nung araw, mahilig tayo mga aroling Pero ngayon hindi na kasi hindi na tayo Katoliko. So, ibig sabihin, April 16 ipinanganak si Juan at October 16 naman ang Panginoong Hesus. Hindi yan December. Malayo yan sa December yung October At saka ang sabi, nang ipanganak nga si Jesus, ang mga pastol ay nasa labas. Nagpapastol ng kanilang mga tupa sa labas ng sabsaban. Ibig sabihin,
wala pang snow, wala pang yelo nang ipanganak si Jesus. October 16. Wala pang yelo niyan. Kaya matik, wala pang hindi totoo yung Christmas carol nila na December 25. Ang December 25 ay panahon ng Saturnalia, isang paganong uri ng ritual. Okay? Doon nila kinuha ang December 25. Paganong uri ng reliyon. Ano ba ang Saturnalia? Tanungin natin kay ChatGPT.